Pagsasagawa ng agarang rescue at relief operations tinututukan ng rehiyon ng Cagayan Valley sa harap ng banta ng Bagyong Marce. Dalawang worst-case scenario pinaghahandaan. Si April Bracho ng Radyo Pilipinas sa sentro ng balita. Pinaghahandaan ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVRRMC ang pinakamalalang sitwasyon na posibleng mangyari sa pananalasa ng Bagyong Marce sa Region 2. Bumuo ng detalyadong worst-case scenario plan ang konseho para mapaghandaan at malaman ang magiging hakbang sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Dalawang senaryo ang ikinokonsidera rito. Una, ang paglandfall ng Bagyong Marce sa islang bayan ng Calayan o sa bahagi ng Santa Ana at ikalawa, ang paglandfall nito o malapit sa bahagi ng Batanes Province. Ayon kay Office of Civil Defense, Region 2 Director at Council Chair Leon Rafael, hindi man perpekto ang plano ngunit malaking tulong ito para magkaroon ng gabay sa pagsasagawa ng rescue at response operations sa iba't ibang bayan at syudad. Sa pamamagitan kasi nito, aniya malalaman na ang gagawin kung sakaling may mga lugar na ma-isolate dahil sa mga insidente ng pagbaha at pagguho ng lupa. Tinutukoy rito ang mga alternate route para sa accessibility sa lugar at maging ang mga paraan para makapag-abot ng tulong sa mga apektadong mamamayan. Dahil sa inaasahang matinding pag-uulan, kasama pa sa pinaghahandaan ang pagbaha malapit sa Ilog Cagayan na posibleng pakakaapekto sa mahigit 777,000 na individual mula sa 26 na bayan at syudad sa mga lalawigan ng Cagayan at Isabela. Kabilang pa rito ang pagbubukas ng hanggang 4 na gates ng Magat Dam. Samantala, katuwang ng konseho sa pagbuo ng plano at pagtukoy sa mga posibilidad ang iba't ibang local agencies at maging ang mga ahensya ng pamahalaan. April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.